Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking daily devotion. Sa araw na ito, tatalakayin natin kung kontrolado nga ba ng Panginoon yung mga nananalo sa eleksyon o yung mga nahahalal na politiko sa bansa natin. So, Proverbs chapter 21 verse 1 ang sabi rito, "In the Lord's hand, the king's heart is a stream of water that he channels toward all who please him." Sa Tagalog, hawak ni Yahweh ang isip ng isang hari at naibabaling niya ito kung saan igawi. So punta tayo sa unang katuruan. Sabi dito, God is in control over human will and power. So maraming mga tao nagtatanong, nalilito, nagtatanong sila kung if God is in control, ibig sabihin ba wala na tayong free will? Ibig sabihin ba wala na tayong kalayaan na pumili na kung ano-ano? Pero ito ang sagot doon. God is in control over human will and power. Lahat ng naiisip natin, lahat ng nagagawa natin, nangyayari yan dahil pinahihintulutan ng Panginoon. For example, may nahalal na korap, pinahintulutan niya ng Panginoon. May na luklok sa serbisyo na masamang tao, na hindi naniniwala, na hindi Christian, na hindi naniniwala sa Diyos. Yan ay nangyari dahil pinahintulutan ng Panginoon. So, God is in control pa rin kahit sa mga ganong pangyayari. Sa mga ganong instances, Diyos pa rin ang may control na yon. Sa ikalawang teaching, ang sabi rito, humans are fully responsible for their choices. Sinasabi rito na tayong mga tao, although yes, God is in control, pero tayo ay responsible, tayo ay responsable sa mga ginagawa natin. Magsinungaling ka, magnakaw ka, pumatay ka, ikaw ang may kasalanan nun. Kumbaga, responsibilidad mo yun. Kumbaga, ginawa mo yun dahil gusto mo. So, kumbaga, humans are fully responsible for their choices. Although, yes, God is in control, pero we do have our free will. We do have our own will. Gagawa natin yung mga gusto natin. Nagagawa natin yung kung ano mang gustuhin natin dito sa mundo. So, kumbaga, meron nga tayong kalayaan. Tayo ay responsable sa mga ginagawa natin. And kahit na masama yun, kahit na hindi maganda yun, yun ay pinahihintulutan lamang ng Diyos. Pero, yun, God is in control pa rin. Sa ikatlong teaching, ang sabi rito, the Bible appear both statements. And kumbaga, totoo yan, tama yan sa Biblia, na hindi sila nagkakasalungat, na nasa Biblia na God is in control, and nasa Bible din na we do have our own choices, we do have our own will, na yun nga sinasabi doon na yun ay pinahihintulutan lamang ng Panginoon na mangyari. Yung mga maling yan, yung mga kung ano-anong yan, na mga bagay na hindi maganda, ganun-ganon. Pero yun nga, parehong tama yun. God is in control and we do have our own will. Pero so yun nga, balik tayo doon. Paano nga, so Diyos nga ba ang may dahilan, or pinahihintulutan nga ba ng Diyos yung mga politikong masasama, or na Diyos nga ba nagluluklok sa mga taong masama? So pwede natin sabihin oo, marahil yun ay kasama sa plano ng Diyos. Meron dun sa Bible noon, si Pharaoh, yung hari ng Egypt, masama siya. And yet sinabi pa rin dun na Diyos ang nagluklok sa kanya. Diyos ang dahilan kung bakit siya naging hari. Ginawa siyang hari ng Diyos. Dahil yun nga, kasama sa plano niya yun eh. Si Pharaoh ay masamang king, hindi mabuting hari, pero ginawa yun ng Panginoon para iparating or iparamdam. Siya yung ginawang daan ng Panginoon para iparamdam sa mga tao sa Egypt, sa tao sa Ehipto, para parusahan sila. And yes, yun nga, plano pa rin yun ng Panginoon. Nasa plano pa rin yun ng Panginoon. Although yes, masama siyang hari, niluklok siya ng Panginoon for a purpose. Niluklok siya ng Panginoon dahil meron dahilan. Yun nga yung parusahan yung Egypt, parusahan yung bansa ng Ehipto. Pero yun ba, ang tanong nga ba, kaya ba tayo nagkakaroon ng hindi magagandang politiko? Kaya ba tayo nagkakaroon ng mga politikong korap para paparusahan tayo? Hindi natin alam, pero yun nga,
lahat ng nangyayari is may purpose. Lahat ng nangyayari is all according to God's plan. And kung meron mang mga naluluklok na masasama, kung meron man naluluklok na mga korap, yun ay kasama sa plano ng Diyos. So, kumbaga, punta tayo sa unang application. Paano ba natin ito maya apply sa ating mga buhay? Sabi rito, trust in God's sovereign plan. So yun nga, gaya ng sabi ko, yung mga masasamang yan, yung mga korap na politiko na yan, it is part of the plan ng Panginoon. Parte yan ng plano ng Panginoon sa atin at sa ating mundo. Ang kailangan natin gawin is magtiwala. Kailangan natin gawin is pagkatiwalaan natin yung plano ng Diyos sa atin or sa bansa natin. Yes, marahil ngayon hindi natin naiintindihan kung bakit may nangyayaring ganito, kung bakit may masasamang senador, kung ano-ano man sabihin natin. Marahil ngayon hindi natin naiintindihan, pero kailangan natin pagkatiwalaan na yun ay nangyayari, yun ay nagaganap dahil may plano ng Diyos. Kailangan natin gawin ay magtiwala, pagkatiwalaan yung plano na iyon. So sa ikalawang teaching, ang sabi nito, take full responsibility for your action. Yes, God is in control, pero kailangan natin mag-take full responsibility sa ating mga ginagawa, mali man, or especially doon sa mga maling ginagawa natin. Yes, meron kang free will, may kalayaan kang pumatay, may kalayaan kang magnakaw, may kalayaan kang manglamang ng kapwa, etc. And kailangan mong maging responsable doon kung gagawa ka na. Kaya nga meron tinatawag na judgment eh. Kaya may sinasabi paghuhukom na yun nga, i-judge ka sa pamamagitan ng mga choices na ginagawa mo. So kailangan natin mag-take full responsibility doon. May nagawa kang mali, own up. May nagawa kang mali, magsisi ka, baguhin mo yung sarili mo, ganon. So sa ikalawang application, sabi na to, do your best as everything depends on you. So yun nga, everything depends on us, on our choices, sa ating mga pinipiling gawin, sa ating mga desisyon sa buhay. So kailangan natin gawin yung ating best. Kailangan nating gawin mabuti. Kung pilitin natin na maging mabuti, pilitin natin na maging tama, kasi nga lahat ng mga actions natin is valid yan. Lahat ng action natin is may resulta yan, may epekto yan. So everything depends on us, meaning everything depends on our action. So meaning yun nga, do our best. Gawin natin yung best natin para maging mabuti itong lugar, itong bansa natin, something ganon. And yun lamang po, napakarami natutunan sa araw na ito. Glory to God.